Nanindigan si dating House Speaker Martin Romualdez na handa siyang patunayan na wala siyang nilabag na batas. Kasunod po yan ang sinabi ng pinsan niyang si Pangulong Bongbong Marcos na malapit na ang paghain ng kaso laban kay Romualdez kaugnay sa flood control scandal. Saksi, si Ian Cruz. Sa unang pagkakataon, wala nang maupo si Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto. Hindi ang kanyang pinsang si late Representative Martin Romualdez ang nakaupong House Speaker sa State of the Nation Address. Itong Biyernes, inirekomenda ng Special Panel of Investigators ng Ombudsman na kasuhan siya ng plunder, graft at iba pa kaugnay sa flood control scandal. Dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating Speaker. Masakit man sa akin ito. Hindi dumalo sa SONA si Romualdez. Pero sa isang pahayag, sinabi niyang masakit man ito para sa kanilang pamilya, iginagalang niya ang pahayag ng Pangulo. Hindi raw siya kailanman humingi ng pabor o espesyal na pagtrato. Sang-ayon daw siya na gawin ang tama, sumunod sa proseso at hayaan ang ebidensya na magsalita. Nanindigan si Romualdez, wala siyang ginawang anumang paglabag sa batas at handa siyang patunayan ito. Wala rin sa SONA si Vice President Sara Duterte na ngayon nasa Europa. Sabi ng kapatid niyang si Davao City Representative Pulong Duterte, kung tunay na Pangulo ng Pilipinas ang nais na ipakita ni Pangulong Marcos, mas mahalagang ipakita niya ang tapang na panagutin ang mga nasa likod ng katiwalian, ano man ang apelyido, posisyon o impluensya. Mananatili raw na kulang ang SONA hanggat di nasasagot ang mga tanong tungkol sa flood control, kontrobersya sa PhilHealth funds at Maharlika Fund. Wala pang tugon dito ang Malacanang. Bago ang SONA, ilang minority senator ang nagsabing hindi rin pupunta. Kabilang ang ate ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos. Hindi niyo ba pakikinggan yung kapatid niyo, ma'am? Okay lang, pakikinggan. Yun nga lang, masama ang loob namin dahil pinapukulong, kinakasuhan ang minority. Yun lang, parang hindi ko kaya eh. You're also sama ang loob ko dyan eh. Mas ma-offend ko ang kaibigan ko na Pangulo ng Pilipinas. Kung pumapalakpak lahat, tapos ako'y hindi. Mas ma-offend ka. Pagtatayo ang lahat, bibigay ng standing ovation, sabay ako. Ayokong gawin sa kanya. Kaibigan ko yun. Ako, mas preference ko siguro panoorin na lang sa TV. Baka mas komportable din yung administrasyon that way, and it's my simple way of protesting pati sa pagblablak. Ang protesta ay dahil sa pagpuntirya umano sa kanilang hanay, kabilang ang pagkulong kina Senador Jingo Estrada at Rodante Marcoleta. Pareho silang di nakadalo sa SONA, gayon din si Senador Bato de la Rosa na nagtatago sa gitna ng hinaharap na arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Nagsabi ring hindi pupunta sina Senadora Pia Cayetano at Senadora Loren Legarda. Si Senador Bongo naman, ilang taon na raw hindi nagpupunta sa SONA. Ilang majority senators din ang di nakadalo, tulad ni Senate President Pro Tempore Tito Soto dahil may sakit umano, saka si Senador Ping Lacson na wala pang paliwanag sa ngayon. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, magiging katuwang ng Marcos administration ng Senado sa pagpapasa ng batas na makakatulong sa pagpapalago ng ekonomiya. We might have different philosophies, pero pagdating sa trabaho, iisa naman. So we will need the cooperation of everyone. Even the majority, kasi kung meron pa mga nagtatampo sa isa't isa from the minority majority, yan ang inaayos ko ngayon. Babalik ko yung ice cream diplomacy, papakainin ko silang masarap na ice cream. Isa sa mga sisikapin daw na maipasa ng Senado ang hiling ng Pangulo na pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act of 2001 o EPIRA, ayon kay Senador Erwin Tulfo na chairman ng Senate Committee on Energy. Sinimula na raw ang mga pagdinig kaugnay nito. We will work on it. Naka-first hearing na tayo, so second, third, and then ibababa na po natin for sponsorship. Ayon naman kay House Speaker Bo J.D., ang EPIRA law rin ang isa sa mga ipaprioridad ng Kamara. Gayun din ang iba pang panukalang layong ibaba ang presyo ng kuryente at bawasan ang buwis. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.